Masaya, makulay, manining. Ganito'y pinagdiriwang ng mga Pilipino ang Kapaskuhan. At alam ba ninyo na ang paboritong okasyon ng ating pambansang bayaning si Gato Zepi Rizal ay ang pagdiriwang ng Kapaskuhan? Paano kaya niya ipinagdiriwang ang bawat Pasko bago siya hatulan ng kamatayan sa bagong bayan? Bakit nga ba tayo naglalakbay? Ano nga ba ang pakay natin sa buhay? Mga ilang katanungang minsay sumasagi sa ating isipan. Nakaupo man tayo, naglalakad, o nagmamaneho, ang utak natin ay naglalakbay, pilit na naghahanap ng kasagutan. Pero dito sa Kuldisyon, bibigyan namin ng kasagutan ang mga katanungang naglalaro sa ating mga isipan. Kung ano at sino tayo ngayon ay dahil sa iba't ibang kultura at tradisyon na humuhubog sa ating pagkatao at pagkakakilanlan. Calamba, Laguna. Dito'y pinanganak ang ating pambansang bayaning si Dr. Jose Rizal. At sa tuwing Pasko ay masayang ipinagdiriwang ng pamilya Rizal ang kapanganakan ni Kristo. Palaging masaya ang pamilya ni Rizal sa pagdiriwang nila ng Kapaskuhan. Batid ng pamilya ni Rizal at sila lahat ay naniniwala sa kadakilaan ng Panginoong Diyos. Ang lahat ng biyayang nakukuha natin ay sinasalamin ng ating pagsasaya tuwing araw ng Pasko. Nandoon sila sama-sama nakapaligid sa isang hapagkainan, marami silang kinakain, siguradong may mainit na sopas, masasarap na pagkain, nagluluto sila. Yung mga bata, binibigyan nila ng mga regalo at silang lahat ay nagpapalitan ng mga batiin ng maligayang Pasko, manigong bagong taon, pag-araw naman ng bagong taon. Masaya sila lahat ng magkakapatid, lahat magkakamag-anak ay nandoon lahat. So, sinasalamin ni Rizal sa pamamagitan ng pagkahenyo at pagkamanunubos ni Jesucristo ang katauhan ng Pasko. Kaya sa kanya mahalaga yung Pasko. Actually, ang pamilyang Rizal ay napaka-debotong Katoliko. Ang bahay nila ay nakatayo sa tapat ng simbahan, nasa loob ng Plaza Complex. Kaya tuwing Pasko, sila ang unang nakaka-witness ng mga unang simba, yung Misa de Gallo. At talagang yung buong pamilya sabay-sabay nagsisimba yan. Tinatapos nila yung siyam na gabi, no, hanggang mag-Noche Buena. At ang Noche Buena nila ay napakasaya dahil ang kanilang pinagkukuhanan ng kabuhayan ay bukid, no, farming, no, pangulahin. So yung lahat ng produktong agrikultural ay nasa mesa nila, no. So mula sa mga kakanin, of course, dahil may poultry sila, pabo, no. Meron din silang turkey. Nung nagpunta nga si Rizal sa Europe, nakita nila, oy, ginagawa na namin to before. No, meron silang lechon, no, lechong pabo at lechong maliit na baboy, no. Nung nagpunta siya sa Dapitan, ganun din ang ginawa niya. So kaya masagana ang pagkain. Pero masayang-masaya ito every year. Ang Laguna ay particular sa kakaning puto. Ang kanyang ina ay galing sa Binyang. So kaya
laging may puto binyang sa kanilang hapag sa Kalamba. So hanggang ngayon, ang puto binyang ay kilalang kilala sa binyang. Kung minsan lamang, ang pagdiriwang natin ng Kapaskuhan ay nababahiran ng kalungkutan o nasisira dahil sa maraming mga relihiyoso, panalangin ng panalangin bago ka magsaya. Para sa kanya, banal ang Pasko, sagradong Pasko, dahil sa alaala ni Yeso Cristo ang manunubos. Anekdota sa kanya, bisperas ng Pasko na sa Europa siya, nakita niya yung kabanalan ng malapit ng oras pagsilang ng Panginoon. Ang sabi niya, sumulat siya sa kanyang kapatid, kapag ganitong okasyon, naalala ko ang kabanalan ng ating Panginoon. Naniniwala ako palagi na meron tayo Panginoon Diyos. At kung wala, sabi niya, gumawa tayo ng isa. Kaya naniniwala ako na si Rizal ay palaging naniniwala sa kabanalan ng Diyos, naniniwala siya na may Diyos. Ang bahay ni Rizal ay across the church. So kaya, pag Misa de Gallo, nakikita nila yung mga magsasaka na may dalang parol na may ilaw sa gitna. Itong mga parol na ito ay sinasabit ito sa mga malalaking bintana ng simbahan para magsilbing liwanag. No? So, at dito rin nagsimula, no, yung konsepto ng parol, kung bakit iniilawan ng parol. Dahil ito ay, malayo kasi yung lugar ng mga magsasaka sa mga bukid. So, madilim sa daan. So, may dala silang parol at merong ilaw to sa gitna. Ito yung coconut oil ang ginagamit, no? At dinadala ito sa mga sa simbahan at isinasabit doon. Kaya doon nakita ni Rizal na ganito pala mag-celebrate ng Pasko. Maraming mga palamuti na inilalagay. So, dito. At yung mga bata ay sila yung pumaparada kasama doon at sila yung nasa harapan dahil ang paniniwala, ang Pasko ay para sa mga bata dahil kapanganakan ng Mesaya. May mga malulungkot na larawan si Rizal ng mga bata sa nobela, no, kung saan pinupuwersa sila ng mga tagabayan na magbihis. No, dahil ang Pasko, dapat may mga bagong damit ka, may mga bagong kasuotan. So, pero dahil makahirapan, wala naman silang maibihis. Sa kanila, ang Pasko ay Pasko at kung anong kanilang damit ay gano'n na lamang. No? So, kaya wala silang magawa dahil ang mga praile ang nasusunod. No? Dapat ang mga nasa harapan ng simbahan ay nakapamaskong damit. No, kung wala kayong pamaskong damit, dapat sa likod kayo. So mga anak ng mga ilustrado, anak ng mga krioles lamang ang nasa harapan. So sila kasi yung mga may bagong damit, may bagong sapatos, whereas ang mga Indio ay inilalagay sa likod. So yun yung paglalarawan ng Rizal. Nakabaligtara naman sa totoong buhay dahil sa Europa, hindi ganon ang nangyayari. So ibig sabihin, kinakaawaan ng Rizal itong mga batang Filipino. Pero later, siyempre, ano na yan, pinaghahandaan na ng mga Filipino ang pagdiriwang ng Pasko. Talagang nag-iipon ng buong taon para lang makabili ng pamaskong damit, bagong sapatos. At hanggang ngayon, yan pa rin ang tradisyon natin. Sa pagdiriwang ng Pasko, lagi pag nagdiriwang ng Pasko, may tanong si Rizal tungkol sa Diyos, tungkol kay Kristo. Pero siya rin naman yung sumasagot. Intellectual kasi itong mama na ito, itong bayani natin ito, na sinasabi niya, parang hanggang sa dulo pinagdududahan niya na si Kristo ba talaga ay pinanganak noong December 25? No? At saan ba tong lugar? Diba? Bagamat, kaya nga nagre-research siya, yung busto na niregalo niya kay Blumentritt. Ito ay busto ng emperador kung saan pinanganak, kung kailan ipinanganak si Kristo. Ibig sabihin, alam niya ito. So, ibig sabihin, meron tayong tradition, pero hindi niya lang simpleng sinaselebrate ito. Nire-research niya kung saan galing, anong tradition ito, bakit natin sinaselebrate, ano yung konsepto ng Kristyanismo, etc. etc. So, parang, ganun. Ibig sabihin, buong-buo ang pagtingin niya, pag-unawa niya, at kasama pa rin dito yung tradisyong Filipino. Bagamat hindi tayo Kristiyano nung araw, isinanib na kasi natin yung ating katutubong paniniwala sa Pasko. Ito yung folk Christianity na tinatawag, folk Catholicism. Bakit sa tuwing sasapit ang Kapaskuhan ay may agam-agam si Rizal sa kapanganakan ni Jesus at sa paniniwala niya sa Diyos? Bakit ang kanyang nobelang Noli Me Tangere at El Filibusterismo ay may malulungkot na kabanata ng Kapaskuhan? Abangan yan sa aming pagbabalik.
1882 nga, nung siya ay nagpunta sa Europa, yung first time, sumulat siya sa kanyang mga kapatid at sumulat din yung mga kapatid tungkol sa Pasko at natutuwa si Rizal dahil yung isang nilang kapatid, si Josefa, ay member ng choir sa simbahan at kumakanta ito at pinuri ito ni Rizal. So nung nagpunta siya sa Europa, may mga serye din ng masasayang Pasko at bagong taon si Rizal. Bagamat nung 1886, sinulat niya kay Manuel Hidalgo, sinabi niya na yung Pasko sa Berlin ay ibang klase. Dahil dito talagang pumuputol sila ng punong totoo at ito yung ginagawang Christmas tree. Tapos nilalagay ito ng mga palamuti at nilalagay ang mga regalo sa ilalim ng Christmas tree. At yung mga bata ay tuwang-tuwa. No? Dito rin nagkakaroon ng palitan ng regalo. No? Pero si Rizal kasi ang artist kasi siya. So ang mga niregalo niya ay mga inukit na mukha ng mga dating emperador. Yun ang unang regalo niya kay Blumentritt noong 1886. No? Yung emperador ng Roma nung pinanganak si Kristo, ibinigay niya to kay Blumentritt. At siya ay binigyan din ng regalo ng mga pamilya ng Becket, ng mga libro naman. At siyempre, tuwan-tuwa si Rizal dahil gusto niya ang libro. 1887, masaya ng Pasko ni Rizal, pero ang kasama niya lang si Maximo Viola. Si Maximo Viola, ito yung tumulong para ma-imprenta ang Noli Me Tangere. So, yun nga lang, napaka-ironic, nung huling Pasko niya, parang walang katarungan. Dahil mamamatay siya, although hindi pa naman sinabi na papatayin na siya noon, pero kumbaga dahil ito yung rehime ng Espanyol, so mamamatay siya after 5 days. So parang gano'n. Okay, malaking bagay talaga ang pagsiselebrate or pagdiriwang ng Pasko kay Rizal dahil tumatak to sa utak na dahil inilagay niya ito sa kanyang literature. Inilagay niya ito sa kanyang dalawang nobela. Halimbawa, pangalawa sa huling kabanata, no? Ito yung 63, pang 63 na chapter ng Noli. Ito yung Noche Buena. Kung saan nilarawan niya rito yung malungkot na Basilio na hinahanap niya ang kanyang ina na sinasabi ng San Diego na nabaliw, no? Na nung matagpuan niya patay na ito. Ito ay panahon ng Kapaskuhan. So hinahanap niya na magsasama-sama sila kasama ang kanyang nakababatang kapatid na si Crispin, pero hindi niya ito natagpuan. So siya na lang mag-isa. Napakalungkot ng larawang Pasko na pinakita rito ni Rizal sa Noche Buena. Sa mga akda ni Rizal na Noli Me Tangere at El Filibusterismo, ay naging isang trahedya ang pagdiriwang ng Noche Buena. Sa Noli Me Tangere ay namatay sina Sisa at Elias sa Kapaskuhan. Binuo ni Rizal ang katawan ni Sisa bilang, sabi niya, susundot sa kalooban at kaisipan ng mga Pilipino, si Sisa ay larawan ng bansang Pilipinas na nagdurusa. Dahil kontrolado tayo ng mga Kastila at hindi tayo binibigyan ng kalayaan ng mga Kastila. Ginawa lamang niyang parang baliw, parang si Sisa ay walang katinuan upang masabi niya sa mga sumasakop sa atin na kung hindi kayo titigil sa pananakop sa Pilipinas at kung hindi nyo kami bibigyan ng kalayaan, mawawalang saysay lahat ang inyong pinundar dito dahil itong mga taong ito ay magiging parang si Sisa. Walang ngayon, walang bukas, walang patutunguhan. Ganyan ang Pilipinas. Ganon din sa El Filibusterismo sa kaso naman ni Huli na walang-wala siyang pera, na hinihintay niyang pera hindi dumating. Kasi nga, ang tradisyon ng mga Filipino, maghanda talaga sopas, tinapay, at keso. No? Konti lang. Pero hindi ito nangyari. Kaya nagdasal si Huli at humingi siya ng grasya sa Birhen. No? At hindi rin to naganap. So, merong bahid ng kalungkutan ang larawan ni Rizal ng Pasko. Pero sa totoong buhay, lagit-laging masaya ang Paskong nararanasan or dinanas ni Rizal sa Pilipinas man or sa Europa. Pinaka-rurok ng mga iniisip ni Rizal para sa ating bayan. Yung inaasam ni Huli na makukuha niya mga regalo, naglagay pa siya ng panalangin at saka mga listahan ng inihingi niya regalo dun sa paanan ng imahe ng Birhen. Ang pagkakahulugan ko doon, yung inaasam ni Rizal na pagbabago sa ating bayan na hindi pa rin nakukuha. Siguro sa pamamagitan ng pag-uulat niya sa kabiguan ni Huli,
Para sinasabi niya sa mga tao, sa mga babasa ng kanyang mga akda, ang knowledge at ang pili, na hindi pa rin yun ay bibigay sa bayan ang hinihingi ng bayan. Ang hinihingi ng bayan sa inyo, magkaisa kayo, puso't damdamin, at gumawa tayo ng paraan para ang ating bayan ay lumaya at tangaling isang malayang bayan kasama ng mga iba't ibang bayan sa buong dako ng daigdig. Ang tanging adhikain ni Rizal kaya niya ginawa ang kanyang nobela ay mamulat ang mga Pilipino. Ito ay nagsilbing tulay para makamit natin ang ating kasarinlan mula sa pangalipusta ng mga banyaga. Ang ating kalayaan ay isa na marahil sa di matatawarang regalo na natanggap natin sa ating pambansang bayani. Kasama ang iba pa nating mga bayaning nag-alay ng kanilang buhay para sa ating kasarinlan. Pero, alam ba ninyo na si Gato Jose Rizal daw ang nagdala ng Christmas tree at nagpakulay ng selebrasyon ng ating Pasko? Hindi masyadong tinatanggap ng mga historiador o yung mga gumagawa ng kasaysayan, ngunit sa tingin natin si Rizal ang nagdala ng unang Christmas tree sa Pilipinas. At siyang nagbigay ng kabuuan ng anyo ng pagse-celebrate ng Christmas sa pamamagitan ng Christmas tree. At doon sa Inglaterra, sabi niya, may kaugalian na sa loob ng bahay, meron silang sinasabit na puno ng o dahon ng mistletoe. Doon, kapag natapat doon sa ilalim ng twig na yun, ng mistletoe, ang isang lalaki at isang babae, mga kabataan, pag hindi hinalikan ng lalaki ang babae, kailangan bigyan niyo ito ng regalo o kaya sisingilin siya ng fine o parusa. Kaya ang ginagawa ng mga medyo malikot na guni-guning mga kabataang lalaki, lalabas sa kalsada, maghahanap ng mga kababaihan na maganda, tatapatan nila yon, ilalagay sa tapat ng ulo ng babae ang mistletoe at hahalikan nila. Pag nakita ng babae na nasa itaas ng kanyang ulo ang mistletoe, matatawa na lamang siya dahil yan ay kahugalian. Dinala ni Rizal ang mga alamat na to sa Pilipinas. Sa kabilang dako naman, ang pinakamalungkot niyang Pasko ay yung Disyembre 25, 1896, bisperas ng paglilitis sa kanya. Pumunta sa kanyang selda ang kanyang mahal na magulang, mga kapatid, at nung nag-aakapin na lamang ni Rizal si Doña Teodora, ay kinuha ng mga gwardya sibilang nanay, ayaw palapitin sa kanya. Lahat ng mga paratang nila kay Rizal ay balintuna. Sinagot niya lahat yun. Nung hindi masyadong may pagtanggol ng kanyang tagapagtanggol na si Tabiel de Andrade, ang mga paratang sa kanya ng mga Kastila, lalo na yung mga praile, si Rizal ang nakipag-usap, siyang tumayo at pinagtanggol niya yung sarili. Punto por punto, huling paalam, mi ultimo adios, ay matagal nang sinulat ni Rizal sa kanyang kaisipan habang naglalakbay siya. At nung magkaroon siya ng panahon, huling sandali ng kanyang buhay, sa Port Santiago, doon niya sinulat. Paano kaya isinabuhay ng ating pambansang bayani ang diwa ng Pasko? Gayong malapit na ang kanyang kamatayan. Abangan yan sa aming pagbabalik. Bukas at bagong taon pareho, pero ang pagkain pag bagong taon ay nadudoble, no? So, pag may, halimbawa, nung bata pa si Rizal, nung 8 years old sa 1869, no? Nung nagbagong taon, naghanap siya ng paputok, no? Matatandaan natin sa isang kabanata sa No Limitang Jerez, sa Noche Buena, gusto ni Basilio na magpaputok ng rebentador. Binanggit for the first time ang salitang rebentador sa nobela. At yung huli niyang Pasko, ito yung isa sa pinakamalungkot or pinakamalungkot. No? Ito yung December 25 noong 1896. Ito yung 6 days o 5 days bago siya marilin. No? Ito ay sinulatan niya yung kanyang abogado, si Tabiel de Andrada, na
gusto niyang pumunta sa kanya nung araw ng Pasko pero hindi pwede si Tabiel de Andrade. So kaya si Rizal lang mag-isa, no? Merong ibinigay ang Guardia Civil na vino na Espanya, no? At ininom to ni Rizal at nagsulat lang siya. Hindi ko alam kung ang sinusulat niya na noon Ultimo Adios. Malamang pwede, no? Pero ito yung isa sa pinakamalungkot dahil yung kanyang kaibigang tanyente ay hindi pumunta sa kanya kasi pag-uusapan nila ang tungkol doon sa kaso. At ito yung huling Pasko. Nung barilin si Rizal, alas 7 ng umaga sa Bagong Bayan, na ngayon ay Luneta, may dumalaw sa kanya bago siya mamatay na isang bata. Hindi binanggit ang pangalan ng bata, hindi binanggit ang pangalan ng magulang, pero yung magulang ng bata, ang ama niya, ay babarilin din pagkatapos ni Rizal. Ibinigay ni Rizal sa kanya yung isang aso. Ito yung alaga kong aso sa dapitan, sabi niya. Ibibigay ko na sa iyo bilang alaala ko. Tuwan-tuwa yung bata. Anong kaugnayan sa kasaysayan ng aso? Pagkatapos barilin si Rizal at malugmok na sa Bagong Bayan, dala ng bata ang aso, lumapit sila sa bangkay ni Rizal. Umupo ang aso sa tabi ni Rizal. Iyon ang kanyang amo nung nasa dapitan. At parang gusto niyang hagkan, gusto niyang akapin ang kanyang dating amo. Pagkaraan ng ilang sandali, maiyak na yung bata, kinuha na niya yung tali, kinuha na niya yung aso. Hindi niya lalaman na pagkatapos nung si Rizal ang tatay ng bata. Yun ay simbolo na pagkatapos ni Rizal, marami pang Pilipino na magbubuwis ng kanilang buhay at kaisipan para sa ating bayan. At ang simbolo ng isang walang malay na aso na lumapit at binigay niya yung kanyang uling respeto at pagpupugay sa kanyang dating amo ay simbolo ng isang Pilipino na pagkatapos mabuksan ang kaisipan ay laang palaging magmahal, maglingkod at magbigay ng lahat ng katangian niya para sa kanyang bayan. Yan ang mensahe ni Rizal. Yan ang mensahe ng Kapaskuhan, yan ang mensahe ng bagong taon. At ang sabi nga ni Elias nang bago siya mamatay, ako'y malulugmok sa gitna ng kadiliman. Kayong mapapalad na mamakita nyo ang paglaya ng Pilipinas, ang bukang liwayway. Huwag nyo kaming kalimutan, kaming nahimlay sa karimlan. Ang mensaheng yun ay palagi sanang isipin ng mga Pilipino na yung ginawa ni Rizal at ng iba pa nating mga bayani ay palagi magiging silbing aral sa atin upang tayo na ngayon ay mas magandang kabuhayan natin, mas malawak ang ating pananaw, mas malalim ang ating kaisipan. Palagi nating isipin yung mga bayani, hindi lamang si Rizal, kundi lahat ng mga bayani hanggang kay Ninoy Aquino na nagbuwis ng kanilang buhay para yung mga Pilipino ay mabuksan ng kaisipan, para ang ating bayan ay palaging maging malaya, masagana at hindi na kailanman lulupigin ng mga ibang bayan. Sa modernong panahon, ano nga ba ang ibig sabihin ng kadakilaan ng Pasko na ipinamalas ng ating pambansang bayani? Paano siya nagbigay ng ilaw at liwanag sa bagong bukas? Abangan niyang sa susunod na linggo, dito lamang sa programang hindi lamang kikiliti sa inyong imahinasyon, bagkos magpapaalala ng inyong kultura at tradisyon. Dito lang sa Kultisyon.